For today's video, magkakabit tayo ng panibagong suspension dito sa ating Sniper 155. Yung suspension na kakabit natin ay Racing Boy SS line or SS series. So ito yung suspension na nagkakalaga ng 35,000. So talagyan natin sa Sniper 155 natin para mas mukhang pogi ang ating motor. So bali ito yung Sniper 155 ko. Ginabaklas ko na yung kaha. So kaya ako kinuha yung suspension sa likod para materna natin dito sa suspension natin sa harap. Bali ito yung ating electric monoshock ni kakabit. Ayan. Model niya, ayan. RB monoshock Y15ZR SS suspension G-BK 208mm. Sa natin. Ayan yung bumugan, di ba? Itong suspension na to ay pwede mong kontrolin via Bluetooth app doon sa cellphone mo kung gusto mong mag-adjust rebound, compression, lahat nandun na. So bago nating kabit to, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So yun yung pinaka-itsura niya. Tapos ito yung base niya. Very premium yung itsura. Tapos ito yung base niya nakalabas sa labas. So iniikot na rin to. Hindi mo na kailangang problema na mamimilipit yung brake hose. So ganito yung itsura ng motor kapag magkakabit ka ng suspension. Ito sa side na to, kailangan mo baklasin yung lahat ng kaha na wala ngayon dyan. So itong leg shield, tapos itong middle part, saka ito yung pinaka-importante. Ito kasi yung kailangan mo mabuksan para maging accessible sa'yo yung nut dito sa loob. Kailangan mo rin lubagan tong dalawang bolt dito na rear set mo para matanggal mo tong bracket. O para maging accessible sa'yo yung butas dito kasi ikakabit mo yung panibagong bracket ng iyong suspension. Side naman na ito yung kailangan mong baklasin lahat. Ganun din katulad sa kabila, kailangan maging accessible sa'yo itong ulo ng tornilyo kasi hindi mo ito mababaklas yung pinaka-suspension mo kapag hindi mo pinaklas tong side na to. Nga pala itong side na to, kahit hindi mo na baklasin itong cover ng battery, okay lang. Hindi ko alam kung ba't ko pinaklas, pero hindi mo na kailangan baklasin. Para matanggal mo yung nut doon sa loob, gamit ka ng pamihit, socket wrench. Mas okay kung naka-deep socket ka na 14mm. 14mm yung size nito. Tapos gamit na lang na extension para maabot nyo yung nut. Ayan, tanggal na. So bago mo hugutin yung axle doon, yung pinaka-bolt mo, tanggalin mo muna yung dito sa baba. Lahat mong baklasin to bago tong sa taas kasi mahirapan ka mamaya pag inuna mo to. Bali ang sukat ng ulo ay 14mm din, so gagamit ka lang ng mas mahabang extension kasi maiksi yung gamit natin kanina. Kapag hinila mo to ng basta-basta, tikas siya. So ang gagawin mo, medyo iaangat mo tong mags. Iaangat pa siya ng konti, tapos saka mo hilahin. Ayan. Tapos bababa na yung mags mo. Pagka kasi inuna mo to, wala na ang pressure dito sa taas. Kaya ito, kahit tusukin mo na lang ng kamay, ayun na, mahuhugot mo na siya. Tapos tusukin mo na lang ng mahabang screwdriver. Tanggal na. Nahugutin na natin yung suspension mismo dito sa kanyang mounting. So hindi ka naman mahirapan kapag inugot mo. Ingatan mo na lang yung pyesa. So ito na yung ating bagong suspension ni kakabit, SS line or SS series na RCB. So ang presyo naman ito ay 35,000. 32,000 to 35,000. So pagpasensya niya na yung maingay, kapatid ko kasi dumating. Ay, sorry. Ako diba nag-sorry pa? So kailangan mauna tong ulo bago mo i-mount tong baba. Diba? So napasok na natin. Sali na natin yung nut. Yun yung nut. Oh, meron tayong problema. Nawalan tayo ng access dito sa baba.
Hindi makikita mo mabuti. Ito yung kaabitan ng tornilyo. Tinatakpan nito yung daanan. Ang aking mount dito sa Pro Arm. Ito yung thread. Tapos dito mo siya isusok dapat. Ayan. Saka mo lang siya mapipihit. Ang problema kapag nakalagay yan dyan, o kaya isusuksok ko yung tornilyo dito sa mount. Tatama yung tornilyo dito. So makukuberan nyo to. Ay makukuberan nito yung suksukan ng tornilyo. So yun nagiging problema ko. Ngayon ang nagiging solusyon ko lang dyan is since may thread dito, tatanggalin ko yung thread and then tataplasin ko to para pumasok siya. Kasi hindi siya papasok yun. Nakaangat. Tatama to. Tinapos ko to. Yung stopper na tornilyo. So ito yung pinaka ECU ng suspension. Tapos ito yung kanyang mga socket. And then ito naman ay para sa power supply. Tapos itong isang ECU na to, ito yung D-Link kung tawagin. Ito yung Bluetooth receiver niya. Tapos ito yung isang harness niya. Yan, madali lang ito isalpak kasi hindi ka naman pwede magkamali. However, meron dito isang socket na pareho. Ayan, pareho siya. Pero isa lang yung pwede mong pagsaksakan. So naiisip ko dito, since dun sa app niya merong control yung front suspension, tapos meron din para sa rear, kaya siya dalawa. So una natin yung salpak, yung ECU. Hindi ka magkakamali dito kasi nag-iisa lang siya na pwede mo ilagay dito. Wala kang gagawin kundi susok-sok lang siya, tapos hintay mo mag-lock. Ito yung pinaka-lock niya. Ayan, pag narinig mo nag-click, ayun, nakalock na siya. Harness yan, pili ka na lang dito sa dalawa. And then, salpak mo tong isa. Yan, hindi ka pwede magkamali kasi ito hindi siya kakasya dito sa lagisan to. Kabit muna natin tong Bluetooth receiver, yung D-Link. Hulin natin tong mga socket. Tapos, dito yan. Hindi ka magkakamali kasi ito hindi siya kakasya sa ibang socket kundi para dito lang. So tingnan mo, laki diba? So dito lang talaga siya pwede. Yan, tayo mo na mag-click. Yan, nakalock na siya. Tapos ito ang black and red wire. Ito yung para sa power supply. Ito hindi ka rin pwede magkamali kasi wala kang ibang pwedeng pagsuksukan kundi isa lang. Hindi siya fit dun sa iba. Yan, ito. Oh, pareho silang male. Ito female. Hindi naman siya kakasya kasi malaki. Yan, dito lang siya kung saan siya fit. Kaya mo lang din mag-lock, tumunog. So okay na. Ayan. Itong black na to, ito yung negative. Tapos ito naman pula, ito yung positive. Kukuha ka lang ng ang power supply nito doon sa ignition mo para gagana lang to sa tuwing magbubukas ka ng motor. Ngayon yung pinakadulo ng harness, dalawa to. Yung red is for rebound, tapos yung C naman for compression. O makikita nyo yung dalawang bilog dito. Itong gold o yellow, ito yung compression. Tapos isang itim naman, itong itim na to, ito yung rebound. So pareho silang may wire na ganito. Pareho silang may parehong wire na ganito. Pareho sila na female na tsaka size. So kailangan mo lang maging aware kung anong wire yung pagsususukan mo. So bali itong hawak ko, ito yung sa compression. So hanapin mo lang yung letter C. Ito, letter C, tapos suksok mo siya dito. Ito naman para sa rebound, kasi pareho silang pwedeng pumasok eh. Yan, pareho silang pwedeng pumasok. Kaya kailangan maging aware ka lang kung saan mo siya susuksok. Tayo mo lang tumunog, pag tumunog ibig sabihin nakalock na. Ayan. So yung kabila naman, ganoon din. Kasi yan, gawa mo na lang ng paraan kung saan mo siya ididikit papunta dito yung ECU dito sa harap. Yan, ito yung tatlong socket na hindi gagamitin. So tatakpan ko na lang muna siya ng plastic para hindi siya magkaroon ng corrosion, kasi kapag nakabuyang lang siya, ayun, pwede siyang magkaroon ng corrosion. So in the near future kapag ginamit ko siya,
Saka problema ako. Ayan. Yung negative dito natin tatap. Labagan mo na yung nut kahit hindi mo natanggal eh. Tapos susok mo lang. Ayan na. Bali ito ang dulo ng power supply ng ECU. Wala kasi siyang connector. So pangit naman kung puputulin ko to. Tapos saka siya itatap. So bumili na ako ng copper connector. Tapos dugtungan ko na. Ayan, okay na. So wala na lang itong balutan para safe yung wire natin, saka hindi maging grounded. So hindi tayo gagamit ng electrical tape, gamit tayo shrink tube kung ano yung kakasya. Ang kasyang pula, ito ang dilaw lang. Ayan. Ayan na, safe na. Saksak na lang natin. Ayos, diba? Safe siya. Ang tanong, saan mo ngayon itatap yung power supply ng ECU o ng suspension mo? Dito sa kulay pula, ang pinagkaiba nito ay pareho tong power supply. Itong pula tsaka itong itim. So itong dalawang to nanggagaling yan ito sa ignition switch mo. Yan, ito may ignition switch ito. Yung wire niyan sa ilalim, ito yung kadugtong. Ngayon kasi naka-off yung aking ignition. So yan, nakikita mo, naka-off yung switch. So dito natin malalaman kung saan tayo magtatap. Ngayon, kapag kasi may kuryente na yung suspension natin, yung ECU, dapat itong kulay bilog na ito, ng kulay itim. Tapos, iilaw dapat siya ng kulay blue. Pagka, tinap na natin to. Ngayon, naka-off yung switch natin. Pag tinap natin dito sa kulay pula, magana na agad. So, ibig sabihin, laging live tong receiver mo kapag dito ka sa pula nag-tap, kahit nakapatay yung ignition mo. So, baga, ibig sabihin, nakarekta to sa baterya. Ngayon, kapag dito sa kulay itim ka nag-tap, ayan, hindi umiilaw, di ba? Ngayon, tsaka natin buksan yung ignition switch. Tsaka lang siya iilaw. Ngayon, pag pinatay ko yung switch, hindi na ulit siya iilaw. So, ibig sabihin, gagana lang tong receiver mo kapag nakabukas yung ignition ng motor. Ayos. So, bali, ang gagawin mo rito, itong plastic, pabalatan mo yan. Tatanggal mo yung plastic kasi wala kang ibang way para masuksok mo yung wire dito kundi balatan tong plastic na to. Ngayon na balatan na natin, hugutin ko muna to kasi magiging exposed naman to kapag hindi natin nilagyan ng balot. So as much as possible kasi ayokong gumamit ng electrical tape. Ayan, kung hugutin mo lang naman, madali siya mahugot. Magamit tayo ng shrink tube para yun ang gagawin nating cover. Ayan, balik lang natin ulit. Isoksok lang natin dito. Para di matanggal yung shrink tube, painitan natin para kumapit. Ayan na. Ito yung ginawa ko sa ECU noong ating suspension na Racing Boy. Tapos yung Bluetooth receiver ko, ito. Ayan, dinikitan ko siya ng molding tape 3M dito sa ECU mismo para hindi siya nagbabibrate. Tapos ito, since paalog to, so lalagyan ko na lang siya ng interior dito
para hindi maupod ng vibration yung plastic. So ito na yung interior. Ito nilagyan ko siya hanggang dito sa baba. Tapos pinaikot ko dito sa likod. Ayan, ito yung interior. Ito. Tapos ito yung kabilang dulo. Ayan. Ito yung kaduktong. Ito yung power supply. Lagyan natin siya ng cable tie. Pati ito yung harness kaduktong. Ayan. Tapos ito, dito ko pinalusot sa pinakadulo ng tapalodo para makover siya, para hindi siya mababasa ng tubig. So ito yung tangke, tapos ito yung hose niya. Ngayon yung hose niya, kung sakaling nagkakaroon kayo ng issue dun sa mounting, pwede nyo iikot yan. Ito yung tool na kailangan mong gamitin para maipwesto mo yung hose na uso dyan. Diba? So ito na ngayon yung ating rear set. Tapos ito yung kasamang bracket yan. Ilalagay mo pa rin yan para ma-mount mo. And then kapag naipatong mo na siya doon sa likod, saka mo ngayon ilalagay itong bracket ng baso. So hindi ko alam kung pag ganito ko ba siya i-mount o pag ganito kung ipapasok ko sa loob yung baso. Kasi minsan katulad dun sa DB2 Plus, yung baso tumatama sa paa ko. I have a big problem. So dapat maibalik ko muna yung kaha bago ko siya mailagay. Kasi kapag nilagay ko na siya agad nang wala pa yung kaha, hindi ko siya masushoot ng bali.